Ang dating Ombudsman Martires has failed the people. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ba tayo nabigo netong dating Ombudsman Martires na to. Unang-una dun sa pag-restrict niya sa pagpapakita ng salin ng ating presidente noong 2018 at yung pagpapagawa niya ng isang amendment na pwedeng ipakulong ang isang tao na magkokomento sa mga salin ng ating mga opisyal. Tapos ngayon, lumalabas, mukhang tinago niya sa taong bayan yung pagre-reverse niya sa dismissal ni Senator Joel Villanueva dahil doon sa paggamit ni Joel Villanueva ng pork barrel funds niya or misuse ng pork barrel funds. So ngayon titignan natin yung interview na ginawa niya to try to explain kung ano ba yung rason sa nangyaring pagre-reverse niya. At mukhang secret na ginawa niyang pagre-reverse dun sa dismissal case ni Joel Villanueva. But before we do that, tignan muna natin ano ba ang trabaho ng ombudsman at sino ba ang ombudsman? Okay? So, we refer to the 1987 Constitution, yung Article 11. For those that don't know or for those that forgot, yung Article 11 is the same article with regards to the impeachment. Kasi itong article na to is the article on accountability of public officers. Yung sa impeachment o Section 3 na nabastardize na nga at nabastos na at binaliwala na nga at inamend pa ng ating Supreme Court sa kanilang desisyon na itigil ng Kongreso at ng Senado yung kanilang impeachment hearings. So that's another story altogether. But now, nakikita natin ulit that this article, Article 11, accountability of public officers, is being bastardized again. In this case now, with regards to the ombudsman. So pag-usapan natin kung ano muna ang ibig sabihin ng ombudsman, ano ba ang trabaho niya. Section 5. There is hereby created the independent office of the ombudsman, composed of the ombudsman, to be known as Tanod Bayan. At ang ibig sabihin ng Tanod Bayan ay siya yung tagapagbantay at tagapagprotekta ng ating mga mamamayan. At dito naman binanggit kung ano ba yung trabaho ng ating Tanod Bayan o ng ating ombudsman. Sa Section 12, sabi dito, the ombudsman and his deputies as protectors of the people shall act promptly on complaints filed in any form or manner against public officials or employees of the government or any subdivision, agency, or instrumentality thereof, including government-owned or controlled corporations, and shall, in appropriate cases, notify the complainants of the action taken and the result thereof. Ang linaw po nito, nakikita natin that the ombudsman is the Tanod Bayan at hindi lang yon, he is the protector of the people. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, yung mga ginagawa ba ni dating Ombudsman Martires ay nagtutugma ba sa definition ng ombudsman? Ginawa ba niya ang kanyang tungkulin bilang isang ombudsman as protector of the people, as a Tanod Bayan? Alam po niyo ang ombudsman, nakalagay dito sa Section 13 yung kanyang mga powers, functions at saka duties. Pwede siya mag-investigate ng kahit na anong complaint. And the ombudsman can take any appropriate action against any public official. Kung baga, very powerful ang ombudsman. Marami siyang pwedeng gawin laban sa katiwalian, laban sa korupsyon, at sa mga abusadong mga government officials. So based on that, again, tatanong ko sa inyo, ginawa ba ni Martires ang kanyang trabaho? Ginawa ba niyang mas accountable yung ating mga opisyal? Mas transparent? O hindi? Dahil yung sa pagre-restrict niya sa pagpapakita ng salin ni Duterte, nabawasan ang accountability, nabawasan ang transparency. Hindi taong bayan ang pinoprotektahan ng ating ombudsman dito sa kanyang desisyon na to. Ang pinoprotektahan lang niya ay ang presidente. Hindi po yan ang trabaho ng ombudsman. That goes against the very mandate, the very duty of the ombudsman. Tapos nakalagay pa dito sa Section 13, Clause number 6, malinaw dito na ang kanyang function, power, at duty is to publicize matters covered by its investigation when circumstances so warrant and with due prudence. Now, as it applies to Senator Joel Villanueva's case, na ni-reverse niya ang dismissal order ng kanyang predecessor na si dating Ombudsman Morales, tingin mo ba meron siyang tungkulin na i-publicize dapat to para sa kaalaman ng taong bayan? I think so. I think that the circumstances warrant that he publicize it. Nakalagay dito klaro na nasa tungkulin niya na i-publicize yung mga matters tulad nito. This is a high-profile case. It should be publicized. And yun ang isang kanyang tungkulin na hindi niya ginawa.
Ngayon tignan nga natin itong interview na ginawa niya with Carmina Constantino kung saan nag-e-explain siya o gumagawa siya ng mga palusot sa mga nagawa niyang pagkakamali sa kanyang trabaho. At dito sa interview na to, makikita natin ang mga ilang logical fallacies tulad ng red herring at ng non sequitur at saka evasion and avoidance of the question. In other words, marami kang makikita mga mental gymnastics dito na mapapaikot-ikot at mahihilo ka sa mga sagot ni Martires. Nakita ko nga dito na nahilo na si Carmina Constantino at kung hindi ka matinik, talagang mahihilo ka. Talagang mahihilo ka sa mga patambling-tambling niyang mga sagot. Kaya iisa-isahin natin to para magkalinawan tayo at para maintindihan nyo kung paano niya kayo binubudol sa kanyang mga non-answers at mga logical fallacies. Umpisa na natin to. Dito tinanong siya ni Carmina Constantino kung meron daw secrecy na nangyari sa kanyang desisyon para i-reverse yung dismissal ni Joel Villanueva. Pakinggan mo yung sagot niya dito. Was it a secret decision as they're calling it to be, former ombudsman? I'd like to throw back this question to the one who was talking a while ago, the voiceover. I don't know who was being interviewed. That was Paolo Tamase of the UP College of Law. Go ahead. The Supreme Court does not announce all of its promulgated decisions. Okay? Not every lawyer knows the decisions of the Supreme Court. Not every official of the government, lawyer, or lawyers of the Office of the Solicitor General would know the decisions of the Court of Appeals. Neither the Supreme Court, nor the Court of Appeals, nor the Office of the Ombudsman, or the Office of the Prosecutor of the Department of Justice has that duty to be always, announcing the decisions they have made. Otherwise, if that will be one of our functions, wala na kaming trabahong gagawin kundi mag-announce na itong desisyon na ito ay pinirmahan ko ngayong araw na ito, itong desisyon na ito ay final ko labang kay Juan de la Cruz, itong desisyon na ito labang kay Juana de la Cruz ay dismiss namin. Yung mga ganon. Wala na kami gagawin. So nakita mo dito sa sagot ni Martires na hindi niya talaga sinagot yung tanong. This is what we call the red herring. Yung dinadivert niya yung usapan away from the question para hindi niya kailangan sagutin yung actual na tanong ni Carmina Constantino. Pangalawa, ito din ay non sequitur. Ibig sabihin nun is yung conclusion niya does not logically follow the question that was asked. Kitang-kita mo yan eh. Kagaya nga na binanggit ko, ine-evade lang niya talaga yung pagsagot ng tanong na yon at pag-avoid lang niya ng sagot dun sa tanong na yun. In other words, it's a non-answer. Dahil hindi naman natin sinasabi dito na kailangan nilang i-publicize lahat ng kanilang mga desisyon, every single little decision made. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin is one particular case that is of utmost importance sa taong bayan. Yung kaso ni Joel Villanueva na may dismissal order na hindi napatupad tapos hindi lang yun na ni-reverse 3 years after. That is something that should be publicized for several reasons. Number one, bakit ka nag-reverse ng isang order ng dating ombudsman, yung predecessor mo, 3 years after? At bakit nagantay si Joel Villanueva na makuha tong reversal 3 years after? Hindi ba nakakapagduda yun na nag-antay ng 3 taon bago gumawa ng reversal of an original dismissal order? And any commonsensical person would know because of the high-profile nature of this particular case with Senator Joel Villanueva, I think he owes it to the public para i-explain kung bakit niya ni-reverse yung dismissal order ng kanyang predecessor. Kasi yung kanyang reversal na yan ay hindi nakatulong bantayan at protektahan ang taong bayan. Yan po ay kabaliktaran ng trabaho ng ombudsman. Kaya dapat lang explain niya sa taong bayan kung paano niya na-reach yung conclusion yun at ipakita niya yung case files. I've been trying to look for it. I haven't seen it. I don't know kung may merit ba yan o wala. Sunod naman dito, tinanong ni Carmina Constantino regarding transparency. Ito naman yung sagot niya. Pero former ombudsman, one can also argue that by doing so, by announcing, then you will be performing your very mandate. Katulad nga nung sinabi ni UP College of Law Assistant Professor Paolo Tamase, nag-ugat po ang ombudsman sa tanod ng bayan. So for you to be able to announce it and inform the public, wouldn't that be tantamount to protecting the interests of the public? And that extra effort to be transparent. Go ahead. With all due respect to that professor, I think kulang ang basa niya sa functions ng ombudsman, okay? The ombudsman, of course, is mandated to be transparent. No doubt about it.
Any government office under the Constitution is mandated to be transparent. Kung nagbasa-basa si Professor Father, it is not the function of the Ombudsman to be conducting every day a press conference announcing that this is what I did, announcing to the people that I signed the order dismissing from the service Senator Juan de la Cruz. It is not the duty of the Ombudsman to be announcing. Probably my predecessor was doing it. Probably my successor now is doing it. But I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not yet determined by the court. Okay, I'll pause it right there because he's saying dito lang, and I'm gonna show you kung saan siya nagkamali. Sinasabi niya, hindi daw tungkulin ng ombudsman na magpe-press release daw o magpe-press con every day. Again, wala tayong sinasabing every day. Ang sinasabi lang natin ay doon sa mga malalaking kaso o mga importanteng kaso, kailangan talaga magpa-press con. Kailangan talaga i-publicize. At ulitin ko lang na nakalagay dito sa Article 11, Section 13, Clause number 6, that the Ombudsman has the power and the function and the duty to publicize matters covered by its investigations when circumstances so warrant and with due prudence. Ang linaw niyan na tungkulin niya to publicize matters when the circumstances so warrant and with due prudence. In the case of Senator Joel Villanueva reversing a dismissal order definitely warrants an explanation. And it definitely warrants to be publicized. May karapatan ng taong bayan malaman kung bakit mo ni-reverse ang isang dismissal order 3 years after. Kasi uulitin ko lang para makulit na ako, ang trabaho ng ombudsman ay protektahan ng taong bayan laban sa katiwalian, laban sa korupsyon, laban sa mga abusadong government officials. Kaya mali po si dating Ombudsman Martires dito sa punto niyang to. At again, yung pagsasabi niyang everyday kailangan mag-publicize, he's exaggerating a point and not answering the question. O ngayon, itutuloy yung video. Sinasabi daw niya kasi gusto daw niyang protektahan yung dignidad o yung integridad o yung reputasyon ng mga akusado. Pakinggan mo to. Because the function of the Ombudsman is just to determine probable cause for purposes of filing an information in court. It is now the duty of the Ombudsman to prove to the court that there is proof beyond reasonable doubt. If the court is not convinced that there is proof beyond reasonable doubt, the accused is acquitted. So kung magpuputak ako ngayon, kung magpe-press ko na ako, na nag-file ako ng case labang kay Juan de la Cruz, and later on Juan de la Cruz is acquitted by the court, hindi ko ba sinira ang dignidad ni Juan de la Cruz? Did I not destroy the reputation of Juan de la Cruz? Did I not destroy the family of Juan de la Cruz, especially if the case is about violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Nirerespeto ko yung dignidad ng isang tao. Pinoprotektahan ko yung dignidad ng isang tao dahil karapatan niya yun eh. Let the court now announce that he was convicted, not us to announce that Juan de la Cruz was convicted by the court. Nakita mo, ito tawag nating non-sequitur na logical fallacy. Yung conclusion niya does not logically address the question that was being asked of him. Sinasabi niya na kaya hindi daw niya pinapublicize dahil pinoprotektahan daw niya yung dignidad nung accused dahil paano daw kung na-acquit daw. Teka lang, ang nangyari dito sa kaso ni Joel Villanueva ay kabaliktaran. 'Di ba? Ni-reverse nga niya yung dismissal order. So by not announcing it, how is he protecting the dignity of Joel Villanueva? 'Di ba? Kasi by announcing it, na sinasabi niyang hindi guilty si Joel Villanueva kaya i-reverse ko yung dismissal order against him, that actually helps the dignity of Joel Villanueva. 'Di ba? Kaya yung ginagamit niyang example is the exact opposite of what he did with Joel Villanueva. Dahil sa kanyang pag-reversal, sinasabi niya, hindi guilty si Joel Villanueva. Edi dapat i-announce niya para protektahan niya yung dignidad ng accused kung yan ang gusto niya talagang gawin. Nakikita mo kung gaano ka-illogical at kung gaano karaming mental gymnastics at patumbling-tumbling ang ginagawa nitong si Samuel Martires para depensahan at gumawa ng kanyang palusot sa kanyang ginawang pagtago sa desisyon na ginawa niya to reverse the dismissal of Joel Villanueva's case. Tapos dito naman, nagiging self-righteous pa siya? Nagle-lecture pa siya on morality? Pakinggan mo to. I want to glorify myself at the expense of people who are convicted by the court, or at the expense of people who have cases before the office of the Ombudsman. If that is their hang-up, let it be. That is not my hang-up. That is not the values that was inculcated to me by my parents. That is not the values that was given to me by the Benedictine.
when I study my law. Hindi ho yun ang tinuro sa amin eh. Ang tinuro sa amin, at yan nasa utak ko, irespeto mo ang dignidad ng iyong kapwa. Huwag kang maninira ng iyong kapwa para lang sumikat ka. Diba? Former Kaya Ombudsman. nga tanong ko ngayon, Yeah. pati yung professor, alam ba niya lahat ang kaso na dinidesisyon ng Supreme Court? Oh, nakita mo dito, sinasabi niya, wag daw siraan ang ating kapwa-tao. Sandali nga, again, sinisiraan mo ba si Joel Villanueva by announcing na hindi siya guilty? Na sinasabi mo, kaya mo nire-reverse dahil hindi siya guilty sa mata mo? Oh, hindi ba yan ang tamang values? Kung yan ang sinasabi mo? 'Di ba? You're not explaining yourself properly. At ginagawa mo nga is nagpapaikot-ikot ka lang para malito lang ang taong bayan. Obvious naman na gumagawa ka lang ng palusot. Tapos hindi daw siya pinalaki ng magulang niya ng ganyan? Na ano? Na gawin yung trabaho mo ng tama? Gawin yung tungkulin mo? Mukhang hindi ka nga tinuruan ng magulang mo kung paano gumawa ng tamang trabaho eh. Na gumawa ng trabaho na makakatulong talaga sa taong bayan. Na gawin ang trabaho mo bilang ombudsman, bilang tanod bayan, bilang protector of the people. Tapos dito naman namimiloso po pa siya regarding protector of the people. Ano daw ang ibig sabihin nun? Pakinggan natin to. Here's the thing, you spoke of protection a while ago. Sabi niyo po, pinoprotektahan niyo din yung dignidad nung tao. And this is what people have been saying about your stint as ombudsman when you were still sitting there in that office. They were saying that you were in fact protecting these personalities and you were not there to protect the public's interest. What is your reaction to that? How do you defend yourself from that criticism? Go ahead. Don't get me wrong. One of the powers or of the mandate given to the ombudsman is to be the protector of the people. The word people is used in unqualified terms, meaning to say you should protect the rights of the complainant and the rights of the respondent. Kaya hindi ako nagsasalita. It's not because pinoprotektahan ko itong mga taong ito. Pero siya, pinoprotektahan ko sa kaso, no. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi, okay, sabi ko na nga kanina, sinabi ko na nag-file kami ng kaso o we found this particular person guilty of guilty of malversation, sabihin na lang natin. Papatak sa utak ng mga tao na itong taong ito ay nag-malverse ng pera. Paano kung pagdating sa court, sa Sandigan Bayan, inakwit itang taong ito? Diba ako ang gumawa ng kinasira ng taong ito? Okay, I'm gonna pause it right there. Again, he is trying to mislead and misdirect and evade the question. Hindi natin sinasabi na huwag niyang i-announce yung mga fa-file niyang mga kaso kasi nga daw wala pa daw talagang definitive proof na guilty yung tao. Ang sinasabi natin dito ay bakit hindi niya in-announce na ni-reverse niya ang desisyon ng dismissal ni Senator Joel Villanueva. Sinasabi niya kasi kailangan din daw niyang protektahan daw ang senador, ang mga accused, ang dignidad nila kasi yun daw ang ibig sabihin ng people. Alam mo, nagiging pilosopo ka eh. Kasi ang ibig sabihin ng protector of the people is protecting the public trust, protecting the general public, protecting the citizenry of the Philippines against people in power, people in government offices. Yun po ang ibig sabihin ng people. Hindi ibig sabihin po protektahan mo ang ating mga senador o ang ating mga kongresista. Ang pinoprotektahan mo ay ang taong bayan, the general public. Sana po naintindihan po nyo yan. Kasi nakikita ko naman na hindi ka naman tanga siguro. Kaya nakikita ko, gumagawa ka lang talaga ng palusot. Tapos sasabihin niya, ang mga galit lang daw sa kanya, yung mga pinglawan at dilawan. Hindi po, galit po yung tao sa kanya. Kasi nga po, dahil sa'yo, dating Ombudsman Martires, nabawasan ng accountability, nabawasan ng transparency sa mga ginagawa mong kalokohan. Tapos sasabihin mo na hindi mo naman ni-restrict ang pagpakita ng salian ng ating mga iba't ibang opisyal. Oo, hindi nga. Pero ni-restrict mo ang pagpapakita ng salian ng ating presidente, the highest official in the land. Tapos hindi lang yon, sinubukan mo pang gumawa ng amendment sa batas para ipakulong ang mga nagkokomento sa mga salian. Grabe, yung mga nagkokomento pa sa salian na gusto mo ipakulong? Trabaho ba yan ng ombudsman? Hindi. Ang trabaho ng ombudsman is to hold our public officials accountable. Kaya importante itong ganitong klaseng video para hindi tayo nabubudol ng mga tulad na itong si Martires na pinapalabas pa niya na tama yung ginawa niya pero yung mga rason na binigay niya ay mali-mali.
Tapos may mga iba naman nagsasabi dyan na wala naman daw secretive na ginagawa si Martires. Kahit nga yung former Supreme Court Justice si Ascuna, sabi niya wala na daw secretive doon. Kasi nga, nakalagay naman daw sa rolyo yung mga kasong to. Basta nakalagay doon na promulgate, wala naman daw secretive doon. Hindi po yan yung issue. The issue is he did not publicize it when he should have. As according to Article 11, Section 13, Clause number 6. Yun po yun. And the very act of not publicizing such a high-profile case and an extraordinary circumstance of actually reversing your predecessor's decision warrants that that case should be publicized. For the very reason na sinasabi mo, dating Ombudsman Martires, na para hindi masira ang dignidad ng tao. Dahil by publicizing it, dinaprotektahan mo pa ang dignidad ni Senator Joel Villanueva. Dahil magkakaroon ka ng pagkakataon na sabihin na hindi guilty si Joel Villanueva sa inaakusa sa kanya, kaya di-reverse ko yung dismissal. And it's because of all these reasons, kaya Ombudsman Martires has failed the people. Hindi niya ginawa yung kanyang tungkulin at mandato bilang ombudsman. And in my opinion, he is the worst ombudsman we have ever had. At kaya lumala ang korupsyon at ang katiwalian sa ating bansa dahil sa mga ganitong klaseng ombudsman na hindi nila ginawa trabaho nila. At imbis na protektahan ng taong bayan, ang pinrotektahan lang nila ay ang mga makapangyarihan. Imbis na magkaroon ng accountability and transparency, lalo pa nagkaroon ng confidentiality and secrecy. Yan po ang legasiya ni Ombudsman Martires. Kayo, ano tingin nyo? May nagawa bang tama si Ombudsman Martires? Tingin ba nyo, nasa tamang pag-iisip yung taong yan? At tama ba yung mga rason na binigay niya? O kaya nag-make sense ba sa inyo yung mga sinasabi ko dito? Sulat nyo lahat ng comment nyo dito sa comment section sa ibaba. At pag nakakatulong ang mga ganitong klaseng video sa inyo, please make sure to subscribe to this YouTube channel. And also, I want to take this opportunity para imbitahan kayo maging member po ng aking channel. I-click lang nyo yung join button para maging member po kayo at para suportahan po yung trabaho na ginagawa ko dito. Salamat sa inyo lahat. Ito si Krista. Magkita tayo muli.